Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Holy Week. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi, araw ng Linggo, 13 sa buwan ng Abril, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Inaasahan ng Vatican ang pagkakaroon ng bagong pag-asa para sa Israel matapos maihalal si Mona Maroon bilang bagong rektor ng Israeli University. Ito ay dahil isang Kristiyano si Maroon na inaasahang talakayin sa kamalayan ng mga Israeli, higit na sa mga estudyante ang mga paksang ituturo na hindi wasto o kailanman ang pakikipagdigmaan. Ayon kay Maroon, ang kanyang pagkakatalaga ay pag-asa na bagamat mayroong pagkakaiba-iba, ang pananampalataya sa Israel ay maaari pa ring mamuhay ng sama-sama habang nanatiling matatag ang pagkakaisa. Hinayag din ni Maroon ang pakikiisa sa Vatican sa pananatiling tagapagsulong ng kapayapaan at pakikiramay sa mga biktima ng pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Si Maroon ay bahagi ng populasyon ng Arabian minority na ipinanganak at naninirahan sa Israel na naharap sa iba't ibang uri ng paniniil at diskriminasyon sa bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig, Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po, mga kapanalig. Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Ngayong linggo ng Palaspas o Domingo de Ramos, sinisimulan natin ang mahal na araw. 4 araw tayong naghanda sa para sa pagdiriwang ng Paschal Triduum, at sa araw na ito ginugunita natin ang pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Sinalubong siya ng sigawan at pagbubunyi ng hosana, pero alam natin na magbabago ang hiyawan paglipas ng ilang sandali, di ba? Pero huwag tayong matakot na lumakad ng malapit sa Kanya ngayong mahal na araw. Lapitan natin ang krus ng buong puso at sa katahimikan. Sa paanan ng krus, hindi pighati ang matatagpuan natin, kundi ang pinakamalalim na katotohanan ng ating pagkatao. Tayo'y minamahal, hinirang, itinalaga at niyayakap ng Diyos, na ipinakita ni Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay muli. Ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi, kaya ihanda na po natin ang ating mga Biblia. Samahan niyo kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay. Kasama po natin ang Director ng Biblical Apostolate of the Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi po, Father Ado.
Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi Sister Rose. Mayroon na naman po tayong isang oras ng pagninilay sa liwanag ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nasa Holy Week na tayo. No? Ito yung holiest week of the year. At ang pag-uusapan natin ay yung Triduum, no, na nakapaloob dito sa Holy Week. At ito ay bibigyan natin ng kaunting pagninilay para matulungan din tayo. Ngunit bago iyon, tawagin muna natin ang presensya ng ating Panginoon upang samahan tayo ngayong gabi sa programang ito sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, tunay kang mahabagin at mapagpatawad. At nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong pagpapala at biyaya. Ipadala niyo po sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa na tanggapin at isabuhay ang inyong salita. Gabayan niyo po si Father Adonis na aming tagapagturo at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paul Lines Multimedia, at ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Maynila. At lahat kaming natitipon sa programang ito. Malugod namin pinupuri si Jesus na aming Mesiyas at Hari. Maabot nawa namin ang kaligayahan ng bago at walang hanggang Jerusalem sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Kanya, na nabubuhay at naghari magpakailanman. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hirap gumalaw, ay napapasigaw. Daliri sa paa at
kamay, sakit na, napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, let's celebrate Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Relevance on the airwaves. As Veritas 846 is the number 3 most listened to AM station in Mega Manila and the number 2 most listened to AM station in Metro Manila. Batay sa pinakahuling Kantar Media Survey, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, nagbabalik na naman tayo sa ating programa, ang Biblia ngayon. Ang topic po natin ngayon ay yung Triduo ng Pasko o yung Paschal Triduum. At ito ay binubuo ng huling hapunan kasama yung paghuhugas ng paa, yung pagtatampok o pagtatanghal ng krus sa Biyernes Santo, at yung Paschal Vigil o yung Bihilya ng Pasko. No? Ang ating pong teksto, sana ay hawak ninyo ang inyong mga Biblia, no? Maaari nyo pong basahin, ay mula kay San Juan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 17. No? John 13, verses 1 to 17. At ang pagninilayan po sana natin ngayon, sana magpadala kayo ng inyong mga sharing o sagot, kasi 3 araw itong Triduo, no? Itong Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado. No? Ang tanong po sana ay pagnilayan ninyo, para sa iyo sa mga araw na ito, anong bahagi ng Triduo ng Pasko ang pinakamahalaga sa iyo? Yung sa tingin mo ay totoong tumatatak at natutulungan yung pananampalataya mo. Yung Huwebes Santo ba? Yung Biyernes Santo o yung Easter Vigil, yung Sabado ng gabi? Sana po magpadala kayo ng inyong mga sharing sa ating text line 0918-827 837-4827 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin yung pinag-usapan natin nung isang linggo na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, mga kapanalig, yung babaeng nangalunya mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 1 to 11. Tinanong tayo, sa palagay mo, ano dahilan kung bakit may mga taong nahuhulog sa pakikiapi? At ano ang espiritual na pangangalunya? Sabi ni Father Ado, kumakatawan sa Israel ang babaeng nangalunya, ang piniling asawa na paulit-ulit na sinaway ng mga propeta dahil nga sa kanyang pangangalunya. Ngunit tinanggap niya ang kapatawaran ng Diyos na ngayon ay natupad din kay Kristo. Makahulugan daw ang pagkilos ni Jesus sa harap ng babae. Kasi 'di ba, 2 beses siyang tumungo at lumuhod. Pinapahiwatig nito na ibinababa niya ang sarili niya sa kalagayan ng babae. Nagpakumbaba si Jesus hanggang sa maabot yung antas ng babae. Tapos di ba yung babae na iwang kasama lamang ni Jesus? Kasi nag-alisa na yung mga gustong bumato sa kanya. Naglalarawan daw ito kay Jesus bilang isang Mesiyas na nobyo. Siya yung nakikipagtagpo sa mga babaeng nag-iisa.
yung babae sa Samaria, sinalubong ni Jesus doon sa balon, sa tirik ng araw. Nagpakita din siya kay Magdalena na mag-isang nagluluksa sa libingan. Itong tatlong babaeng ito ay may isang katangian. Sila'y lumulok sa buhay, nag-iisa at naghahanap ng pag-ibig bago nakatagpo si Kristo. At ang tatlong babaeng ito ay personification ng Israel, makasalanan, ngunit pinatawad ng Diyos. Marami itong palatandaan na nagpapahiwatig na ang ating lipunan ngayon ay salamin ng nangangalunyang henerasyon, yung pagbibigay ng bagong kahulugan sa moralidad at ayaw humarap sa pananagutan, yung pinapalitan ang Diyos ng materialismo, kasiyahan at kapangyarihan, at nakatuon lamang sa hustisya ng walang awa o kumakapit sa awa ng walang katotohanan. Tapos itinatakwil pa yung pagkilala sa kasalanan. Madaling hubusga ang lipunan natin, ngunit ayaw namang magbagong buhay. Pero sabi ni Father Ado, mayroong pag-asa. Marami ngayon ang tumatalikod sa Diyos, oo. Ngunit ibinibigay ni Jesus ang awa at pagpapanibago sa atin ngayon. Ang hamon ay hindi lang magtika sa kasalanan ng mundo, kundi aminin ang personal na kasalanan, magbalik loob at akayin ng iba kay Kristo. Kaya kung gusto po ninyong marinig yung kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng BZRB 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical History. Ngayon po, pakinggan na natin si Father Ado sa ating paksa ngayong gabi. Father? Maraming salamat, Sister Rose, sa pagbabalik dinig sa ating paksa nung nakaraang linggo. Ngayon nga, akmang-akma ang ating paksa, ang ating topic, yung Paschal Triduum. No? At ito ay magsisimula sa Huwebes, pagdiriwang paggunita ng huling hapunan, Biyernes Santo, pagtatampok o pagtatanghal sa krus, at yung Easter Vigil, no? Yung bihilya ng Pasko, na tignan natin ang kaugnayan ng mga ito sa buhay natin. Unang-una, ang salitang Triduum ay galing sa salitang Latin, no? Dalawang salitang Latin, yung tri, ito yung tatlo. At yung duum ay nanggaling sa salitang dies, no? Ibig sabihin day, no? Kaya nga 3 day, no? At napakaganda nito sapagkat ang Paschal Triduum o ang Triduum ng Pasko, ito yung rurok, no? Parang siya yung korona ng kalendaryo liturhikal ng simbahan, no? Siya nga yung magtatawid sa atin mula sa panahon ng Kwaresma patungo sa panahon ng Paskwa, no? At mahalaga itong mga araw na ito sapagkat dito ay bibigyang diin, no? Yung paggunita sa misteryo paskwal ng Panginoon, no? Yung kanyang pagdurusa, yung kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay, paglilibing, at higit sa lahat ay ang muling pagkabuhay, no? Kaya nga ang sabi ng ating simbahan, ito ay yung kapistahan ng lahat ng kapistahan, no? At itong Paschal Triduum, iisang liturhiya ito, mga kapanalig, ha? Pag nagsimula tayo ng Huwebes, kung mapapansin ninyo, mag-aantanda ng krus, no? Sa simula ng misa, at wala nang pag-aantanda ng krus. At magkakaroon ng pag-aantanda ng krus sa Easter Vigil na, no? Kaya nga parang isang liturhiya lang talagang tuloy-tuloy, no? At mahalaga ito para sa ating buhay, no? Ngayon, pag nilaya na natin, mga kapanalig, yung mga mahalagang aspeto ng Paschal Triduum, no? Unang-una, magsisimula ito sa huling hapunan, at doon sa loob ng huling hapunan, nandoon yung paghuhugas ng paa. At ang ibanghelyong ginagamit ay yung John chapter 13 verses 1 to 15, no? Ito nga rin yung ibanghelyo natin ngayon, sinobrahan lang natin ang 2 bersikulo, no? Makikita natin na sa huling hapunan na ito, si Jesucristo ay hinubad, no, yung kanyang panglabas na damit, no, at hinugasan yung paa ng mga alagad, no? At alam naman natin kapag hinugasan yung paa ng mga alagad, yuyuko ang Panginoon, no? At mahalaga ito sapagkat ito na yung pwede natin sabihin pag-aninag o foreshadowing
sa mga magaganap sa susunod na araw, no? Yung pagkapako sa krus, pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay, no? Ang sabi nga nila, nung inalis ni Jesucristo yung kanyang damit at kinuha niya muli yung kanyang damit pagkatapos hugasan yung paa ng mga alagad, ay tanda ng kanyang pagiging hubad sa krus, ngunit pagdadamit muli, no, ng damit ng muling pagkabuhay. At mahalaga na bigyan din yung huling hapunan, no? At alam naman natin itong huling hapunan, ito yung Paschal Seder. Wala namang inimbento si Jesucristo na inihanda doon sa gabing iyon, no? Alam natin na ang mga Hudyo, palagi nilang ginugunita yung Passover mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. At yung mga bagay na naroon, ay ayun din yung nilagay nila Jesucristo. Meron yung sauce na kulay pula, no? Tanda nung bricks na ginagawa nila sa Ehipto, no? Na ginawang pyramid. Ang tawag ay haroshet. Meron yung mga bitter herbs, ang tawag ay karpas. Meron yung unleavened bread, ang tawag nila ay matza. At merong 4 cups of wine, no? Napakaganda. Kung isang araw sana may pag-usapan natin itong mga ito. Ngunit ang nag-iba ay nung itinaas na ni Jesucristo yung tinapay, no? Ang sinasabi kasi ng mga Hudyo, lalo na yung ama, na siya yung punong tagapagdiwang sa pamilya, pag tinaas yung tinapay, sinasabi ito ang tanda ng pagdurusa natin sa Ehipto. Kaya nga, hindi umalsa, walang pampaalsa yung tinapay, tanda ito ng pagmamadali natin umalis mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At totoo, nasa Biblia ito, sa aklat ng Deuteronomio, hindi na nag-umalsa yung tinapay, nagmamadali sila. Pero si Jesucristo, nung itinaas niya yung tinapay na walang libadura, doon na nagkaroon ng malalim na kahulugan. Sabi ng Panginoon, ito ang aking katawan na ibibigay para sa inyo. Hindi na tanda ng pagdurusa sa Ehipto, no? Kung hindi tanda na ng pagdurusang papasukin ni Jesus, no, upang palayain. Hindi na sa Ehipto ang sangkatauhan kung hindi sa kasalanan at kamatayan. At nung itinaas na Jesucristo yung kopa ng alak, no? Yung kopa ng alak ay tanda ng lupang pangako, no? Na pagdating ng mga Israelita sa lupang pangako. No, sapagkat alam natin ang alak ay nangmula sa puno ng ubas, no, para sa bunga ng ubas, ngunit para makapagtanim ka ng ubas, no, kailangan mo ng lupa. Pero dahil alipin nga sila sa Ehipto, wala silang lupa at wala silang pagkakataong magtanim ng puno ng ubas, no? Kaya nga wala silang alak at walang pagdiriwang. Ngunit alam natin nung dumating sila sa lupang pangako, no, the land of milk and honey, no? At isa nga sa mga bunga ng lupang pangako ay yung matatamis na ubas, at tanda iyon, no, ng muling pagkabuhay, no? Kaya nga nung itinaas na Jesucristo yung kopa ng alak, ang sinabi niya, ito ang alak ng bagong tipan, no? Ito yung kalis ng bagong tipan, no? Tanda ng pagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Yung tinapay ay tanda ng pagkawasak ng katawan ni Jesucristo para yung mga taong wasak sa kasalanan, tayong lahat ay buuin muli. Yung alak naman ay tanda ng kanyang dugo para sa mga taong sugatan, no? Lahat tayo ay sugatan sa ating mga kasaysayan, istorya sa buhay, sugatan ng puso, sugatan ng kaluluwa, ang espiritu. At napakaganda ng simbolismo ng Eucharistia sapagkat alam natin na ang Diyos ay nagpapagaling. Si Jesucristo ang magpapagaling at magpapahilom ng maraming sugat natin. Higit sa lahat, yung mga sugat na konsekwensya ng kasalanan. Ngayon, dito sa loob ng huling hapunan, sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 13, hinugasan ni Jesucristo ang mga paa ng mga alagad. At mahalaga rin ang simbolismo ng mga paa, no? Alam natin ang paa ang pinakamababang bahagi ng katawan, no? Nandun siya sa baba. At ang paa ang pinakapagod at nabibigatan, no? Binubuhat niya yung bigat ng katawan ng tao at daladalahin ng tao. Pangalawa, ang paa, dahil malapit siya sa lupa, ang paa ang pinakamarumi, no? Ayun nga ang pinakamarumi. At pangatlo, ang paa ang pinaka-vulnerable, no? Siya yung mas lantad na masugatan, no? na masaktan, no? Itong mga paa natin. At mahalaga ang simbolismo nito, no? Dahil doon bumaba si Jesucristo, yumuko at hinugasan yung paa ng mga alagad, no? Simbolo ng pagbaba ni Jesucristo sa pinakamababang
aspeto ng pagkatao ng tao. Kasi madaling mahalin ang tao sa mata't magagandang aspeto niya. Pero mahirap mahalin ang tao dun sa mababang aspeto ng kanyang pagkatao. At ito yung pinuntahan ni Jesucristo kasi ito yung tinatago natin eh. Ayaw natin ipakitang mahina tayo, ayaw natin ipakitang nagkamali tayo, ayaw natin ipakitang nagkasala tayo. Dahil ang iniisip ng tao, baka walang magmahal sa akin. Pero mahalaga yung aksyon ni Jesucristo na mayroong kayang magmahal sa kababaan o karukhaan ng ating pagkatao dahil hinalikan ni Jesucristo yung pinakamababang bahagi ng katawan, no? At ito ang paa. At hindi lang yon, no? Hinugasan ni Jesucristo yung karumihan. Yung paghuhugas ng maruming paa, isa din ang ibig sabihin nito, si Jesucristo ay dumating para linisin tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang pagparito. Pangatlo, hinugasan niya rin yung paa ng mga alagad para sabihin sa sangkatauhan na itong paang sugatan, itong paang palaging napapahamak, nasasaktan, ay niyayakap ng Panginoon. Ang ibig sabihin, sa madaling salita, nung hinugasan ni Jesucristo yung paa ng mga alagad, ang naibig sabihin, ito yung kinosis, no? Yung self-emptying ng Panginoon. Mababasa natin ito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 2. Diyos siya, pero siya ay bumaba. At sabi ron sa sulat ni San Pablo, hindi lang siya bumaba at naging tao, naging alipin, mas mababa pa sa tao. At yung paghuhugas sa paa ay pagbaba doon sa mababang aspeto ng pagkaalipin ng tao sa kasalanan. At ayun yung hinugasan ng Panginoon. Magpapatuloy natin, mga kapatid, dito ang ating pagninilay sa Triduo ng Pasko. Sana magpadala kayo ng inyong sharing. Ano ba sa mga araw na ito yung sa tingin mo ay mahalaga sa iyo o totoong nakakatulong sa pananampalataya mo, no? Huwebes ba, Biyernes o Sabado? May padala ang inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrate Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Holy Week. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ronda Veritas Report. Damdaming anawim at sitwasyon kaugnay sa pagpapahalaga sa diwa ng Semana Santa sa lalawigan ng Quezon. Ulat mula kay Nilo Del Carmen. Go ahead, Nilo. Mga kapanalig, halos hindi mahulog ang karayom sa dami ng nagsitungo sa mga simbahan dito sa Quezon Province at Lucena City para sa Linggo ng Palaspas na opisyal na pagsisimula ng Holy Week ngayong araw ng Linggo. Dala-dala ang kanilang palaspas na pinabasbasan sa simbahan. Sa Diocesan Shrine and Parish of St. Jude Tadeos sa Kota sa Lucena City, bukod sa pagbabasbas ng mga palaspas, isinagawa rin ang prosesyon kaugnay sa Palm Sunday. Ang mga mananampalataya at mga miyembro ng simbahan ay nagpunta sa 4 na kabol na may mga batang nakabis, mga anghel at nagsisiawit ng hosana. Ayon kay Father Virgilio Nadres Jr., ang parish priest ng St. Jude, ito'y bilang komemorasyon ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem kung saan sinalubong siya ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga palaspas at ng pag-awit. Ay napakasaya po ng aking pakiramdam pag ganito akong napapasama sa mga ganito at saka nakakasimba linggo-linggo. Kalimitan ay yun ang ginagawa at nagiging kultura ng ating mga kababayan. Pag panahon ng ganitong Semana Santa ay ito yung panahon din na para silang magbakasyon. Mag-enjoy ng buhay kasi mapagod na mga naman ng buhay, pero sana ay wag nilang ma-miss ang mga celebration ito dahil
this is also a great opportunity for them to understand ang maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapakasakit ng Diyos. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nilo del Carmen, sumainyo ang katotohanan. Daming anawi sa Veritas. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Narito muli tayo mga minamahal na kapanalig. Ipagpatuloy natin yung ating pagninilay sa triduo ng Paskwa. No, may mga nagpadala ng sharing at mamaya ay babasahin natin yung kanilang mga sharing. No? Pero pagpatuloy muna natin sa Huwebes Santo, pagkatapos nung paghuhugas ng paa, may sinabing mahalaga si Jesucristo ron. No? Love one another as I have loved you. Ito yung new commandment. Kaya nga ang tawag sa Huwebes Santo ay Maundy Thursday. Kasi yung Maundy ay galing sa salitang mandatum, no? Mandatum o mandate, no? May bagong utos. Magmahalan daw tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon. At malinaw, pinapaliwanag natin sa simbolismo ng paa, no, na minahal tayo ng Panginoon nung tayo ay mababa, sa mababang lowest point of our life, nung tayo ay marumi, nung tayo ay sugatan. At ayun din yung paanyaya sa atin, sa bawat isa sa atin, na mahalin natin yung ating kapwa, hindi dahil kamahal-mahal sila, kung hindi sa mga panahong hindi sila kamahal-mahal. Kasi ayun ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga itong Huwebes Santo, itong paghuhugas ng paa, napakalalim ng simbolismo, ay nagkaroon ng kaganapan nung Biyernes Santo. No? Noong si Jesucristo ay ipinako sa krus. No? At ang ebanghelyo rito ay galing sa ebanghelyo ni San Juan. No? Ito yung babasahin natin sa Biyernes, chapter 18 hanggang chapter 19, verse 42. No? At makikita natin dito kung paano pinahirapan si Jesucristo, ininsulto, kinoronahan ng tinik, no? Pinagsasampal, no? At sabi pa nga, ito yung kaganapan ng Isaiah chapter 53. Yung Isaiah chapter 53, ito ay isang propesiya kung paano ang Mesiyas, suffering servant, ay maghihirap. No? At totoo, ito yung nangyari. No? Kaya nga, si Jesucristo nung ipinako sa krus, parang hindi na siya mukhang tao eh. Kaya nga isa sa mga salmo na dinasal ni Jesucristo yung Psalm 22, do? At dun sa Psalm 22, meron dong isang verse, no? Sabi, he is like a worm and no man, no? Parang hindi na raw siya mukhang tao, kung hindi para na siyang mukhang uod, no? At totoo, ito rin yung sinabi ni Propeta Isaiah chapter 53 na wala ng kagandahan na natira. Ang ibig sabihin, sabi ng mga nag-aral, yung latigong ginamit kay Jesucristo ay may isang latigo ngunit may 3 buntot. No? At doon sa 3 buntot na yun ay napakaraming sima. May mga sima pa na kapag tumama raw sa katawan, sa laman, kakapit, ngunit kapag hinila yung latigo, ay sumasama yung laman. No? Sabi ng mga nag-aral, nung nandun ako sa Israel, mahigit 5,000 sugat daw. No? Hindi lang mga galos, talagang sugat. No? Parang nagkagutay-gutay ang ating Panginoon. At ito nga yung sinabi ni Jesucristo nung itinaas niya yung tinapay, ito ang aking katawan, paghahati-hatiin, madudurog, mawawasak. Bakit? No, kasi ayun daw yung larawan natin. Larawan ng sangkatauhan, sugatan, durog-durog dahil sa kasalanan. Higit sa lahat, namatay si Jesucristo sa krus. Bakit? Para kunin yung kamatayan na konsekwensya ng kasalanan. Kaya nga, yung paghuhugas ng paa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay pagpunta sa pinakamababang lugar. At sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang krus ay pinakamababang lugar. Sapagkat ang krus ay lugar ng pinakakarumal-dumal na kriminal. Yung mga taong kahindik-hindik ang ginawang kasalanan. No, kaya sila ipinapako sa krus. No, yung mga taong
talagang kung pwede nating sabihin, no, yung mga serial killer, no, yung mga pumatay ng milyon-milyon, mga nag-genocide, no? Parang ganun yung parusa ipapako sa krus. At doon pumunta ang ating Panginoon sa pinakamababang lugar, no? Sa krus. No, sabi nga ng Panginoon, no, ang iba maraming gustong mauna, walang gustong mahuli, no? Lahat ay nag-uunahan sa itaas, walang pumupunta sa ibaba. No, tayo ng tao, ayun din tayo mga kapanalig. No, minsan patuloy natin tinatakpan yung kababaan natin. No, katulad nga nung sinabi ko kanina, natatakot tayo. Kasi sa daigdig, ang mga minamahal lang ay yung palilinis, yung mga matutuwid, yung mga marurunong, yung mga mayayaman. Ngunit yung mga dukha, yung mga nagkamali, yung mga makasalanan, ay parang hindi kayang mahalin ng daigdig. Ngunit sa krus ay ipinakita ni Jesucristo itong ganitong uri ng pag-ibig na kayang pumunta sa huling lugar, sa pinakamababang lugar para sabihin sa ating lahat, no? Kung titignan natin yung ating mga sarili, may mga pinakamabababang aspeto, pinakamaruruming aspeto, pinakaliku-likong aspeto ng ating buhay, ng ating katauhan, at doon bumaba ang Panginoon sa mababang lugar na yun para sabihin sa atin, may nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Kaya nga, sa harapan ng krus, mahalaga yung sinasabi ng Panginoon eh. No, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Huwag mong kundinahin yung sarili mo. Mahalagang misteryo itong pinagninilayan natin, no? Kasi minsan tayo rin yung hindi makapagpatawad sa sarili natin. Tayo na rin yung nagkokondena sa mga sarili natin. Pero parang sinasabi ni Jesucristo, kung titignan natin siya sa krus, wala kang karapatan na kondinahin ang sarili mo. Dahil naparito ako para iligtas ka. Sabi nga ni San Pablo, di ba? If God is our side, is on our side, who can be against us? Kung iniligtas tayo at hindi kinundina ng Panginoon, sino ang magkokondena sa atin? Wala tayong karapatan kahit ang ating mga sarili. Kaya nga, kung titignan natin, yung larawan ng Diyos sa krus, isang Diyos na wasak, dahil kinuha niya yung larawan natin. No, kasi dahil sa kasalanan, nawala yung wangis at larawan ng Diyos na kalikasan natin. At para ibalik iyon sa atin ng Panginoon, kailangan kunin ni Jesucristo yung larawan ng isang taong makasalanan. Diba, pagbabasahin natin sa 1 Corinthians, sulat ni San Pablo, He became sin for us. No, kahit walang kasalanan ng Panginoon, no, kinuha niya yung larawan ng pagkawasak ng kasalanan sa tao. Kaya nga, sa Biyernes Santo ay hahalikan natin itong krus. Hahalikan natin itong ganitong kalalim na uri ng pag-ibig. Hahalikan natin itong Diyos, no, na kayang magmahal sa atin. No? No, kayang mahalin yung pinakamababa, no, na nakatagong kinakahiya natin. No? May kaya tayong yakapin ng Panginoon. At ang krus din ay larawan, kaya natin nahalikan yung krus, di ba? Veneration of the Cross sa Biyernes, ay larawan din ng mga krus natin sa buhay. Ang mga krus natin sa buhay, ito yung mga suliranin, mga pagsubok, mga dinadaanan natin na nagwawasak sa atin. Ngunit mahalaga sapagkat si Jesucristo pumasok na sa krus, naunang pumasok sa krus, at yung krus, bagamat namatay si Jesucristo doon, ngunit yung krus at yung kamatayan ay hindi huling salita. Kaya nga yung krus ay naging maluwalhati, glorious cross. No, kaya nga sabi ni Jesucristo, gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus, huwag kang matakot, sumunod ka sa akin. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Kasi may nauna nang pumasok sa krus sa atin, ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga krus na hinaharap natin at dinadaanan natin, hindi na tayo kayang wasakin. Sapagkat winasak na ng Panginoon yung kamandag ng krus, yung kamandag ng kamatayan. No? Kaya nga napakaganda, hindi lamang natin hahalikan yung napakalalim at dakilang pag-ibig ni Jesucristo sa atin sa krus, kung di hahalikan din natin yung krus dahil naniniwala tayo na anumang krus ang dumarating sa ating buhay, hindi tayo wawasakin at papatayin. Ang mga krus na ito ay magiging maluwalhati. No? Napakaganda mga kapanalig nitong 3 doon ng Pasko, 3 araw na napakalalim yung pagninilay natin sa pag-ibig ng Diyos.
At darating na yung Easter Vigil, no? Ito yung bihilya ng Pasko. At kung titignan natin, bakit ba gabi, no? Bakit gabi ginagawa itong mga pagdiriwang na ito? Tandaan natin mga kapanalig, sa Biblia, kapag kumikilos ang Diyos para iligtas ang kanyang bayan, palaging gabi. No? Palaging sa dilim. No? Halimbawa, sa yung unang gabi, yung creation, meron tinatawag na 4 nights. 4 na gabi. Yung unang gabi, yung gabi ng paglikha, no, madilim. Kaya ang unang nilikha ng Panginoon ay liwanag. Yung ikalawang gabi ay yung gabi ng pananampalataya. Ito naman ay yung tumilim yung buhay ni Abraham sapagkat tinawag siya ng Diyos at sinabi sa kanya iaalay ang kanyang anak na si Isaac. At nung hapon na yon, magdidilim na, papanik na sila sa bundok. No, sabi ni Isaac, meron ng apoy, no, meron ng kahoy, nasa ng alay. At ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. God will provide on the mountain. At sinabi ni Abraham doon sa kanyang alila o yung kanyang alipin, antayin mo kami rito at magbabalik kami. Ibig sabihin, nung gabi na yon, bagamat madilim yung sitwasyon ni Abraham, nanampalataya siya na babalik ang kanyang anak kasama siya. No? Ang sabi ng mga ama ng simbahan, si Isaac ay larawan ng ating Panginoong Hesukristo na pumanik sa bundok, dala-dala yung kahoy. No? At ayun ang ating Panginoong Hesukristo pumanik sa bundok sa Golgotha, dala-dala yung kahoy, ngunit siya ay muling nabuhay. No? Isang napakagandang larawan, 4 na gabi. At yung pangatlong gabi, ito na yung gabi ng paglaya ng mga Israelita. Ito yung 14th night, no, of Nisan, no, simula ng Pasko ng mga Hudyo. Pinalaya sila sa dilim ng gabi. At yung ika-4 na gabi, ito yung gabi ng Mesiyas. Ito sa tradisyon ng mga Hudyo, the night of the Messiah. At alam natin si Jesucristo ay pumasok din sa dilim sa gabi. No, kaya nga, di ba nung nalagutan ng Hines si Jesucristo, sabi sa Biblia, nagdilim ang lahat, nagdilim ang paligid. Ngunit napakaganda, sapagkat yung Easter Vigil, lalo na yung babasahin nating Ebanghelyo sa Sabado ng gabi, yung Luke chapter 24, verses 1 to 17, bibigyan ng diin yung libingang walang laman. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi huling salita. Ang libingan ay hindi ang wakas ng lahat. Katulad nung nangyari, sinasabi natin kanina, nung hinugasan na Jesucristo yung paa ng mga alagad, inalis niya yung kanyang damit, ngunit kinuha niya muli. Ang ibig sabihin nun, ibinigay ni Jesucristo yung kanyang buhay, ngunit may kapangyarihan siyang kunin muli. No? At ito yung Pasko ng muling pagkabuhay. No? Napakaganda nito mga kapanalig, babalikan natin mamaya. No? Sana magpadala kayo ng inyong mga sharing, no? Sa ating paksa ngayon. No? Ano ba para sa iyo ang pinakamahalagang bahagi ng trido? Yung Huwebes ba? Biyernes o yung Sabado, yun na nakakatulong sa pananampalataya mo. Padala natin sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahal na araw. Ang mahal na araw ay isang linggong pagninilay sa hirap at sakit ng Panginoon. Nililinis natin ang ating kalooban sa paghingi ng tawad para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at pagtitikang magbabago ng buhay. Paghahanda natin ito para maging karapat-dapat tayo sa linggo ng pagkabuhay ng Panginoon na siyang pinakarurok na pagdiriwang ng ating pananampalataya.
ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, narito na po tayo sa huling bahagi ng ating programa at kanina pinag-uusapan na natin yung bihilya ng Paskwa. At mahalaga yung ebanghelyong babasahin natin, isang libingang walang laman. At mahalaga ang sinasabi nito sapagkat tayo ay hindi nilikha para sa kamatayan. Tayo ay nilikha ng Diyos at ipinadala ang kanyang anak na sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat tayo ay para sa buhay. At ito ay buhay na walang hanggan. Sabi nga ni St. John Paul II, napakaganda, palagi kong naaalala sa mga panahon na ito yung sinabi niya, "We are an Easter people and Alleluia is our song." Ang ibig sabihin, ang mga sumusunod kay Hesukristo ay hindi maaring ikulong ng kamatayan. Totoo, maaring ang pag-usapan natin ay hindi pa yung physical na kamatayan. May mga sitwasyon na dumadaan sa buhay natin na totoong nakakamamatay. Ang tawag dito yung kamatayang ontologikal, nag-aalis ng kahulugan ng buhay. Pero ang isang Kristiyano ay palagi ang lumalabas doon. Kasi ito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga napakaganda nitong triduo ng Paskwa, no? Pagninilay sa napakalalim na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misteryo Paskwal ng Panginoon. No? Tandaan natin mga kapanalig, no? Tayong lahat ay nais ng Diyos, no? Na tumanggap ng buhay na walang hanggan. No? At dito magsisimula na yung Easter season na napakaganda sa ating, napakabuti para sa ating pananampalataya. Sister Rose, may gusto ka bang i-share at para mabasa na natin yung sharing ng ating mga kapanalig? Father, ang gusto ko lang i-share yung kwento ito ni Pope Francis nung bago pa lang siyang Papa na tungkol kay Julian of Norwich, isang batang babae na naging mystic. Tapos, hindi siya marunong bumasa at sumulat, pero nagpakita sa kanya si Jesus. No, sa pangitain, inilarawan niya sa simple ngunit malalim na pananalita yung kahulugan ng maawaing pag-ibig. Tinanong daw niya ang Panginoon. Siya palang tinanong ng Panginoon, "Natutuwa ka ba na nagdusa ako para sa iyo?" Tapos sumagot daw siya, "Oo, mabuting Panginoon, lubos po akong nagpapasalamat at natutuwa ako sa iyo." Tapos pagkatapos si Jesus ang nagsabi sa kanya, "Kung natutuwa ka, gayon din ako. Yung pagpapakasakit at pagkamatay ko sa krus para sa iyo ay kaligayahan at kagalakan para sa akin. At kung kaya kong magdusa ng higit pa para sa iyo, gagawin ko." Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus na sinasabi din niya din sa ating lahat, di ba? Di ba napakaganda yung sana maunawaan natin kung gano'n napakalawak at walang hanggan yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sana payagan natin na mabalo tayo nung awa na ito at salubungin natin itong mga araw, itong Paschal Credo, na habang nakatutok tayo sa pasyon at saka yung kamatayan ng Panginoon, tanggapin natin yung bagong buhay na ibinibigay niya sa atin na punong-puno ng pagmamahal. At kasama ng mahal na Birheng Maria sa Sabado, di ba? Sa katahimikan, hintayin natin itong muling pagkabuhay na ito. Yun lamang po, Father. Salamat, Sister Rose, no? Kaya mga kapanalig, sana bigyan natin ng pagkakataon, no? Na alam naman namin na gustong magpahinga ng maraming tao, pero magpahinga tayo, no, sa pag-ibig ng Diyos, no, sa mga panahon na ito. Ngayon, Sister, basahin ko lang itong mga nagpadala ng sharing sa ating istasyon. Sabi ni Elizabeth Marsan, Mrs. Elizabeth Marsan, "God bless, shalom, please pray for Marsan families." Sabi naman ni Kapanalig Esther Salandanan, no, "Good evening, ang Biblia ngayon, Father, Sister, hiling ako ng kagalingan na magpagpalang gabi po, lagi ako nakikinig sa inyo." No? Isa po ako na nagkaroon ng stroke
Maraming salamat po. At humingi rin siya ng panalangin para sa kanyang sister na si Maria Luz M. Campos na nasa Taiwan. Maraming salamat po, sabi ni Sister Kapanalig Esther Salandanan. Sabi naman ni Kapanalig Maria, sabi niya, para po sa akin ang Paschal Vigil ang pinakamahalaga na event sa spiritual kong buhay dahil dito ko nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. Kung hindi dahil sa daan ito yung neo-catechumenal way, hindi ko maintindihan ang lalim ng kahulugan nito sa buhay ko. Salamat Kapanalig Maria. Isa pa ang ating kapanalig na si Kapanalig 3785. Sabi niya, good evening po, Easter Vigil, kasi muling nabuhay si Jesus. Nagkaroon na po tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, all for the glory of God. Salamat Kapanalig 3785. At ang ating kapanalig na si Mike of Rizal, sabi niya, Kapanalig, please pray for all my petitions, especially healing and provisions for my son's health concerns. Thanks. Sige po, Kapanalig Mike, papanalangin namin kayo. Sister, sa ating comment section ng Facebook Live, meron ba tayong mga nag-share dyan na kapanalig? Meron po. Sabi po ni Kapanalig Candida Cruz, para sa akin, lahat mahalaga, lalo na ang Easter Vigil. Dahil kakaiba ang gabing ito sa lahat ng gabi, buong daigdig nagdiriwang, dapat masaya, bawal malungkot. Ayan. Sabi naman ni Kapanalig Mimi Munoz, Sister, Sir, hindi ko alam kung tama po kayo, di natutulog ang Diyos. Tandaan niyo po, ang ibinababa ay itataas ng ating Panginoon. Huwag niyo na po silang patulan. Ingat po lagi. Sabi naman ni Kapanalig Ofelia Nerona, good evening po sa inyong dalawa, Father Ado at Sister Rose. Para sa akin, itong Easter Vigil ang pinakasolemn, pinakamasaya, at napakalaking tulong sa aking pananampalataya ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang pinakaabangan ko na kapistahan ng Inang Simbahan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na binibigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na maka-attend na muli sa Easter Vigil. Yan. Sabi naman ni Kapanalig Joy Martinez Dueñas, ang Easter Vigil, ang gabi ng mga gabi, ay higit pa sa pagdiriwang ng Christmas Eve. Ito ay ang gabi ng ating kalayaan sa pang-aalipin sa atin ng anumang uri ng kadiliman sa ating buhay. Salamat, Kapanalig Joy. Ganda, ano po? Sabi naman ni Kapanalig Ricardo Pampanga, walang pagkabuhay, tagumpay, kung walang paghihirap o kamatayan ni Jesus ng araw ng Biyernes. Oo nga naman. Yan. So, yung iba po mga bumabati lang, si Aster Candano Forlahe, good evening. Larry Phil, mapagpalang gabi po sa lahat ng kapanalig. John Michael Lanon is watching. Si Grace Nakanay, bumabati siya ng happy birthday to Engineer Audrey on April 14. Yan. May mga bumabati din po sa atin dito. Si Catherine Tolentino Tahima, nagpadala ng stars. Si Sister Gemma de la Cruz, na kasama nating nanonood, at si Anton Ocampo. Violet Fermin Borlongan. Evelyn Paule. Marife Vito Milano, sabi niya, good evening po, pray for healing of Leticia Vito. Si Doris Nepasina, yan po, ang ating mga kapanalig na bumati na. Jan Father, meron pa sa'yo? Wala na po, Sister. Ayan, okay. Salamat, magpasalamat na tayo, Sister, sa mga kapanalig natin na kasama natin nagnilay ngayon. At sa marami pa nating kapanalig, no, na liliwanagan ng salita ng Diyos sa instrumento ng biblical apostolate ng Paulines Media at ng Veritas, Radio Veritas. So maraming salamat, Father Ado, sa napakainam na pagtalakay ng Paschal Triduum, ano? May lubos tayong makapasok sa espiritu ng mga araw na ito at tunay na maging mas malapit sa ating Panginoong Hesukristo at naranasan sa ating pang-araw-araw na buhay na tunay niyang siya ang Panginoong na buhay muli.
Salamat po sa ating mga masugid na tagasunod, mga kapanalig. Salamat sa nagpadala ng mga comments, tanong, kahilingan at pagbate at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan po namin na makasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng, Father, merong nagpapahabol. Good evening po. Pwede po bang pakigreet yung kapwa charismatic na si Brother Victor Elcano ng belated happy birthday kahapon, April 12. Galing po ito kay Brother Luis Santos ng San Felipe Neri Charismatic Community. Salamat po. Ayan. Sa ngalan po ng ating mga co-pilot dito sa studio ng Radio Veritas 846, si Cheska Valera na ating PA, at si Kuya Enteng Samaniego sa technical side. Ito po si Sister Rose Agdarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Father? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo't pagnilayan ang dakila at napakalalim na walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Celebrate Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila.